na match made in heaven para sa mga liboto ng bakbakan. Pero mga kakwento, huwag munang magdiwang, payo ng mga eksperto. Sa kabila ng ingay at kumpirmasyon mula sa Japanese vlogger, pero nananatili pa rin maingat ang mga boxing analyst at syempre mga kwento. Ako rin, dahil dapat talaga ng final fight announcement ay magmumula mismo yan sa Team Casimero. Pero bakit kailangang maghintay? Bagamat totoo ang mga negosasyon at mga pagpaplantsa ng Kamida Promotions, pero maraming salik ang maaaring magpabago sa ihip ng hangin. Una, last minute changes. Maaaring magbago ang desisyon ng promosyon hinggil sa kalaban. Pangalawa, contractual nuances. Hanggat walang pirmadong kontrata na inilabas ang kampo ni Casimero, ang lahat ay may tuturing pa rin na highly probable, ngunit hindi pa 100% na official. Pangatlo, sanctioning bodies. Ang mga permits mula sa mga boxing commissions ay kailangan ding ayusin. Mga kakwento, magkakaalaman na sa susunod na araw kung matutuloy ang April 18 na bakbakan sa Kyrgyzstan. Ito na marahil ang pinakamalaking pagkakataon ni Casimero na patunayan na siya rin ang hari sa Super Bantamweight Division at karapat-dapat sa atensyon ni Naoya Inoue. Sa ngayon, ang buong sambayanang Pilipino at ang boxing community sa Japan ay nakatutok sa Kyrgyzstan, isang maling galaw o isang malakas na tama at magbabago na ang kasaysayan. Hintayin na lang natin mga kwento ang final fight announcement sa laban ni Cuadro Alas talaga.